Okay? Purihin po ang Diyos at tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral po mga kapatid. At alam po natin na ang pag-aaral ay mahalaga sa bawat isa po sa atin. At dapat ang ating lamang final authority sa ating pag-aaral is no other than the Word of God. No? Dapat salita naman ng Diyos yung ating final authority. So, mahalaga po na bilang isang mananampalataya ay magkaroon po tayo ng tinatawag na teachable spirit. No? Yung isang espiritu maturuan ng mga salita po ng Diyos. Okay? Once ng isang Kristiyano, meron po tinatawag na teachable spirit. Nandun po yung kanyang humbleness. Nandun ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Nandoon ang kanyang submission, no? Sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Until na tayo po ay tuturuan ng Diyos, hanggang sa tayo matuto, hanggang sa tayo po ay maging masigla sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, our topic this morning is about biblical church. No? Pag sabing biblical church ay yung iglesia, yung church, dapat na nasa Biblia. Amen po? Kapagkat kung atin pong titingnan ang ating mundo, atin pong ginagalawan, napakarami na po church. Napakarami pong simbahan di umano na kanilang kiniklaim. Di ba? Ganon din doon sa yung nabalita ngayon, yung tinatawag na Socorro sa Agusan del Norte. Diba? Na ang founder po doon ay si tinatawag nilang Aguila. Matindi po yun kasi mandadagit po yan. O mandaragit, kasi Aguila po. Tama po yun, mandaragit po siya, nakasuhan po ngayon ng maraming kaso. Sapagkat ang ginagawa pala, ayon po sa ating source, ay maraming mga di umanong minor de edad na minumulis niya po. No? At naggumawa sila ng isang community, isang simbahan. Ang ginagawa ay pinapatayuan ng bahay ang bawat pamilya, miyembro ng pamilya, at doon sila lahat-lahat sama-sama doon sa isang bundok. No? At lahat po yun, nagkakaroon sila, ginagawa nila lahat para makakain. Ang naging problema po, pati ang mga ayuda ng gobyerno, binibigay sila sa kanilang kalahati. Mga purpose, karamihan po kasi doon, mga purpose po. At yun nga po, ay siyempre kapag gano'n ang ginagawa, lalong-lalo na yung ginagawa na pangingialam doon sa mga minor de edad, siyempre matatawag po natin yan kulto. Tama po? No? Mga kulto po yan, mga hindi po yan totoo na mga naglilingkod po sa ating Panginoon. Pero, nakita ko po yung kanilang video, Bible din po yung hawak. Biblia din. No? Binabanggit din ng Panginoon. So, hindi bago yan, sapagkat ito po ay nakasulat na sa banal na kasulatan. Nang sabi ni Lord, darating ang panahon na lilitaw ang Antikristo. At ito na ngayon. No? Sabi po ng ating Panginoon. Okay? At di lamang po yun, siya din po napakilala na siya daw ang Kristo.
sa panahon po ito. Maraming nagkiklaim na sila'y Kristo. Maraming mga reliyon nagkiklaim na sila po ay Kristo. Pero pag titingnan mong aral, pag tinignan mo ang pamumuhay, hindi po Kristo. Tama po? Kristo-Kristuhan na o Kristo lang sa sabungan. Di ba? Ang tawag nila sa sabungan, yung nag-iipon ng pera, Kristo-Kristo din po yun. Di ba? So, sa ating buhay nito, sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat aware po tayo sa mga bagay na yan. Kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay madaya, ayaw po ni Lord na tayo po ay malinlang, ayaw po ni Lord na tayo po ay mapunta sa mga kulto, ayaw po ni Lord na mapunta tayo sa mga taong nananamantala at ang kanilang pakay, ayon po sa banal na kasulatan, naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan. Ayaw nila magutom. Okay? Kaya dito po, alamin natin kung ano ba talaga ang tunay na church. Ang tunay na church, masumpungan po sa Biblia. Amen? Kung anong sinasabi po ni Lord, dapat doon po tayo maniwala. Sapagkat, napakadali lang sabihin, sa panahon natin ngayon, kami ang totoo. Madali lang sabihin sa panahon ngayon, ito yung tama. Madali lang sabihin po yun. Madali lang ang inganyo ng mga tao kung tutuusin. Okay? Pero, dapat makita ho natin, ito po ba ang mga ito ay tunay at totoo na church ng ating Panginoon? Diba? Kaya, biblical church ay mahalaga na dapat po natin makita. Now, the word church ay ginamit po ito 115 times sa Biblia. Okay? 115 times. Pag sinabi kasing church, ibig sabihin ay sa wikang Griego, ecclesia, nang ibig sabihin babae at lalaking sumasampalataya sa Diyos. Okay? Babae at lalaki sumasampalataya sa Diyos. At walang duda ang church sa banal na kasulatan ay ang nagtayo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? Ang ating Panginoong Kristo, He is a planner. He is a designer. He is the builder. He is the owner of the church. Hindi po tao may-ari ng church. Hindi po ako may-ari ng church. Tama? Si Kibuloy, hindi yung may-ari ng church. Amen? Si Manalo, hindi may-ari ng church. Bakit? Ang may-ari ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, sa lumang tipan, meron din pong tinatawag ni church. Anong tawag doon ng ating Panginoon? Tinawag po niya na the church in the wilderness. Basahin po natin, aklat po ng Acts chapter 7, verse 38. No? Sabi dito, Acts chapter 7, verse 38. This is he that was in the church in the wilderness with the angel who speak to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, ibig sabihin, tinawag po sila during the time na church in the wilderness. Diba? Church in the wilderness. So, dito po ay meron na pong church during the time, noong panahon po
ng lumang tipan. Amen po? Meron na. At ang nagtayo po nito, walang duda, hindi po si Moises, hindi po si Abraham, hindi po si Jacob. No? Wala po ngayon, may trabaho. Hindi po o sino man ang nagtayo po, walang iba kundi ating Diyos. Okay? So, makita ho natin na meron talagang tinayo ang ating Diyos mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sa bagong tipan ay meron pong tinatawag na katuparan mula lumang tipan. Ano po yung katuparan? Sino po nagtayo ng church? Sa bagong tipan, basahin po natin. Okay? Matthew chapter 16, verse 18. Marami po ang umaagaw po ng church ng ating Panginoon. Sabi po dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Tingnan po, kanina po, anong sabi ni Lord? I will build my church. Itayo ko ang aking iglesia. Okay? Kaya, malinaw po na ito po itayo ni Lord na iglesia po ay Kanya po ito. Bakit? Sabi niya, I will build my church. Hindi ho niya sinabi na I will build the church. Kundi sinabi niya, I will build my church. Itayo ko ang aking iglesia. Kanya po yun. Hindi po yun ang may-ari ay pastor o sinuman. Kaya karamihan ngayon, pag nag-usap-usap ang mga pastor, ilan na ang miyembro mo? Ay, 100 na. Diba? Nagyayabangan pagka nag-usap-usap. O, binigyan ka ba ng miyembro mo ng Raptor? Ay, hindi pa. Diba? Binigyan ka ba ng house and lot? Ay, hindi pa. Diba? Eh ako, binigyan ako eh. Ito na, ganda. Diba? So, akala nila, kanila yung miyembro. Kasi sinasabi nila, ay, ang miyembro ko, ganito na karami. Ay, miyembro ko yan. Hindi po. Wala ho tayong miyembro. Amen? Ang pastor din ay miyembro ng Church ng Panginoon. Itinalaga lang sa ng Diyos bilang nangunguna sa church ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nakakalungkot, maraming simbahan ngayon ang tingin sa pastor, Diyos na. Di ba? Pinaka-espesyal sa kanila si pastor. Okay? Pag wala si pastor, ayaw nang sumamba. Diba? Pag wala si pastor, ayaw nang maglingkod sa Diyos. Hindi po. Tandaan po natin, ang atin pong pinaglingkuran, hindi po si pastor. Amen? Amen. Hindi po ang ating kamag-anak, hindi po ang ating pamilya, hindi po ang ating kaibigan, hindi po ang ating asawa, hindi po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pong pinaglingkuran, kapatid, ay ang ating Diyos na buhay. Kaya kahit ano man yung mangyari, dapat magpatuloy po sa Lord. Tama? Kaya nga, madalas kong sinasabi na ang paglilingkod sa Diyos, hindi lamang po isang buwan, isang taon, 10 taon, 20 na taon. Dapat ang paglilingkod sa Diyos, lifetime na paglilingkod. Amen. Pag sabing lifetime, habang nabubuhay ka sa mundo, dapat maglingkod ka sa Lord. Tama po? Hindi o ganun ang paglilingkod. Ang tunay at totoong paglilingkod
Tuloy-tuloy po yun, mga kapatid. Walang hinto yun sa paglilingkod sa Lord. Bakit? Si Lord tuloy-tuloy din na nagbibigay sa atin ng blessing. Amen po? Amen. Yung hininga natin, binigay ni Lord yan. Lahat, buhay natin, binigay ni Lord. Trabaho natin, hanap buhay natin, negosyo natin, lahat na mga bagay, lakas natin, sigla natin, bigay po yan ni Lord, kapatid. Wala ho tayong dinala dito sa lupa. Ni kahit ano, ni kahit kusing. Lahat tayo lumabas sa tiyan na ating inanahubad. Kaya nga po sinasabi ko, nung tayo po ay nandito sa lupa, hindi natin kagustuhan ito. Tama? Bakit? Ngayon lang natin naisip na nandito tayo ngayon. Pero nung mali tayo, nung pinanganak tayo, naisip ba natin na, oh Lord, itong gusto ko? Wala. Bakit sino may gusto? Si Lord. Tama po? Kaya wala ho talagang tao. Okay? Kaya hindi natin pwedeng pagmalakihan ang ating Panginoon. Sapagkat ang lahat pong yan, ang may-ari po ang ating Diyos. Ni katiting ng anumang bagay sa buhay natin, itandaan po natin, kapatid, hindi po tayo ang may pag-aari. Tandaan po natin yan. Ginagamit ka lang ni Lord para gawin ang isang bagay para magiging maayos ang buhay mo. Amen po? Pero, pagka i-trace back natin ang buhay natin, ang pinanggagalingan mula sa nang tayo po ay pinanganak ng ating magulang, iti-trace back mo yon, Diyos pa rin ang siya may-ari po ng ito. Okay? Kaya mahalaga na makita natin ano ba talaga ang tunay na church sa Biblia. Okay. Now, meron pong 5 bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Napaka-importante po ito. Na number 1, ang sabi ko dito, the church is built by Christ. No? Ang iglesia ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi niya, I will build. I will build. Kaya mahalaga na makita natin ang nagtayo pala ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwede na naginip ka lang, magtayo ka na ng church. Amen po? Paano tayo kumonikta ngayon sa tunay at totoong church? Siyempre, ang unang basehan dyan para tayo sabihin natin na tayo kumonikta biblical na church ng ating Panginoon. Una, aral ng Diyos. Amen? Yung doktrina ng ating Panginoon. Pangalawa, yung ating pamumuhay. Christian living. Mahalaga po yun, makikita natin yun. Na tunay at totoong church ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po, mga kapatid? Sabi po dito ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ni Pablo, basahin po natin, 2 Timothy chapter 2, verse 19. Okay? 2 Timothy chapter 2, verse 19. Sabi po dito, gayon paman, ang pundasyon ng Diyos ay tumatayong matatag. Okay? Kapag ikaw ay nakaugnay sa church ng Panginoon, ito po yung ating pundasyon. Ang pundasyon na tumatayong matatag, taglay ang tatak ito. Kilala ng Panginoon sila na mga kanya. Sa church, kilala po sila ni Lord. Amen po? At ano pong sabi dito, mga kapatid? Hayaan ang bawat isa na naghahayag ng pangalan ni Kristo na lumayo mula sa pagsalansa. Ba? Kaya tayo, once na ating binabahaginan,
ay nakikita natin na gumagawa ng hindi kaya-aya, diba? Ay talaga ho, nakikita ho natin mga kapatid, na tayo ay umaalis po dyan. Amen po? Umiiwas po tayo. Kasi ayaw po ni Lord na tayo ay makikibagay po roon sapagkat tayo po ay mga lingkod na o mga anak na po ng Diyos. Okay? Kaya ang punto dito ay ang pundasyon ng Diyos ay tumatayong matatag. Kaya kahit anong mga problema, sila rin, pagsubok sa buhay, yung church kapatid, hindi po yan nahihinto. Amen po? Bakit? Kasi tinayo pa yan ni Lord na matatag. Yung pundasyon na yan ay matatag. Okay? Kahit konti yan, nagpapatuloy sa Lord. Kasi, ang church na ito kay Lord, mga kapatid. Di ba? Kahit anong paninira, kahit anumang mga sinasabi, hayaan natin sila basta tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Kasi hindi talaga yan maiwasan. Talaga yung tunay na church ng Panginoon, full of persecution po yan. Talagang punong-puno yan ng mga pag-uusig ng mga tao. Tandaan po natin mga kapatid. Okay? Tingnan nyo yung mga church na malalaki. Di ba? Wala naman pag-uusig dyan eh. Puro sarap. Di ba? Puro PMP. Anong PMP? Power, money, and popularity. Yun pong pinapagana. Di ba? So, ang church mo ng Panginoon mula pa sa lumang tipan hanggang ngayon, punong-puno po yan ng mga pag-uusig po. Kaya hindi po yan bago. Noon pa man, nangyari na po yan, mga kapatid, sa mga unang lingkod po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang church, meron na pong tatak yan. Amen? Meron na pong tatak. Kaya sabi doon, taglay ang tatak na ito. Na kung saan sabi, kilala ng Panginoon sila na mga kanya. So bagamat po hindi tayo kilala ng tao, subalit ang mahalaga, tayo po ay kilala ng Diyos. Amen. Amen po. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa kanyang church. Kaya mahalaga na makita ho natin na ang church ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang founder ng church natin, si Lord. Hindi tayo nagbabanggit ng founder ng church natin ay tao. Kasi ang nagtayo naman si Lord, di naman ang tao. Di ba? Kaya madalas ko nga po pinapangaral na ang mga founder ng mga reliyon nagsilipas na, nangamatay na, hanggang ngayon ay patay. Pero ang founder natin, namatay, nabuhay, after 3 days, hanggang ngayon ay buhay. At siya po'y babalik. At tayo po ay sasalubong sa himpapawid ayon po sa banal na kasulatan. So malinaw po. Number 2, the church is built upon Christ. The church is built upon Christ. Bakit po kailangan ang church itayo kay Kristo? Kasi si Kristo ay isang bato, isang buhay na bato. Tingnan niyo po, pagka itayo mo ang building, pagka walang bato, hindi matibay, madali po yang mawasak. Tama? Spiritually speaking, kung ang church ay tao ang nagtayo, madali po yang yayanig o anuman mangyari. Tingnan niyo po, mga nangyayari po sa mga iba't ibang churches, may mga tinatawag po na mga hindi nangyayari.
Pero bakit natatakpan lang? Because of money. Tama po? Noong nakaraan na, nag-away-away ang magkakapatid sa pera, sa simbahan. Magkakapatid po yun. Diba? Lahat ng mga baho nila nagsilabasan na. Diba? Kasi madali lang pong sabihin na hindi totoo yung sinasabi. Okay? Tatapalan na ng pera po yun. Wala na. So sa ating paglilingkod sa Lord, ay totoong paglilingkod ng church na ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng bato. Na ang batong ito, sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Itong batong ito, mga kapatid. Okay? At itong batong ito, ay hindi yung basta-basta bato, kundi tinatawag din po ito na living stone. Living, buhay na bato. Which is our Lord Jesus Christ. Ano po yung katibayan? Basahin po natin 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Anong sabi po dito? And did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual wrath that followed them, and that wrath was Christ. Sino daw ang wrath? Christ. Si Kristo, hindi si Pedro ang wrath. Mali ang interpretasyon ng kinagisnan natin reliyon. Na ang tinutukoy po dito na wrath, mga kapatid, na ang sabi po natin pa si Kristo, Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Ang rock na tinutukoy, ito po yung ating Panginoon Kristo. Kaya ang church nakatayo sa rock para maging matibay. At ang nagtayo nito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. He is the planner. He is the designer ng church po niya. Siya nagplano. Siya nag-design ng church po niya. Bakit? Sabi po ni Lord sa Isaiah chapter 46 verse 10, anong sabi? Basahin po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 46. Okay? Verse 10. Sabi dito, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. He is the planner. He is the designer of His church. Anong kasunod? He is the builder. He is the owner of His church. Kaya malinaw po mga kapatid na ang bato po ito na tinatawag po sa Greek word na Petra, na ibig sabihin ay big stone, malaking bato, which is our Lord Jesus Christ. Siya po yung bato. Diba? Sapagkat ang sabi po ni Pablo sa Corinthians chapter 10 verse 4, sabi doon, and the rock was Christ. No? Ang bato po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo ang itinayo doon sa bato. Na ang batong ito, napakatibay na pundasyon. Amen po? Amen. Yung ating Panginoong Hesukristo.
Kaya wala hong tao nakapagtayo po nito. Maliban lamang ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ko dito mga kapatid, yaman nakatayo na, hindi na ba, wala na dapat tatayo pa. Amen po? Wala na ibang tatayo pa kasi natayo na po ng ating Panginoon yung ating church. Okay? Ano na lang gagawin? Dapat kumonikta ka doon sa church ng Panginoon. Tama po? Dapat konektado ka doon sa church ng Panginoon. Hindi ka pwede magtayo ng sarili mong church. Sapagkat ang church nakatayo na po. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 3. Verse verse 10. Okay, sabi dito, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For verse 11, for other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. So malinaw, na wala ng ibang tao pang magtayo dahil ito ay tinayo na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya mali po yung nanaginip lang magtayo ng church. Okay? Mali din po na magtayo ka ng church na wala kang pinanggagalingan, wala kang authority. Tama? Amen. Wala kang otoridad. Gusto mo lang. Sarili mo lang. Hindi ka inordain. Hindi inorganize ang church. Mali po yun. Walang authority po yun, mga kapatid. Walang blessing ni Lord yung church. Okay? Kaya dapat po natin makita na ang iglesia po ay nakatayo sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang tayo po nito walang iba din kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 20. Ano sabi dito? And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Tingnan niyo po, yung ating Panginoong Kristo pala ay punong panulok ng mga bato. Malinaw po yan, mga kapatid. Na ganun din ang pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Walang pagkakaiba ang kanilang pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Kristo. Dapat doon po tayo nakaugnay. Amen? Kaya tayo, pagka-trace back po tayo, meron tayong dokumento mula sa ating Panginoong Kristo hanggang ngayon. Meron po tayo, pagka i-trace back natin, ibabacktrack natin ang ating history hanggang ang bagsak sa ating Panginoong Kristo. Meron po tayo, mga kapatid, na mula sa ating Panginoong Kristo, siyempre karoon na yan ng mga local churches sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. Kaya nagsinaganap na sa Corinto, sa Efeso, sa Pilipos, sa Roma. Nagsikalat na hanggang sa nga nakarating sa bansang Pilipinas. Okay? So yun po yung tunay na church ng Panginoon. Na sabi pa po dito, ituloy natin sa verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Yung church pala ng Panginoon, tinawag din po siya na holy temple in the Lord. Tayo ay templo ng Diyos, tayo ay church ng Panginoon.
Okay? Ang iniligtas po ni Lord tayo. Amen po? Hindi yung building. Hindi yung lugar na pinagtitipunan. Ang iniligtas ni Lord, yung mga nagtitipon sa church building. Tandaan po natin yan. Kaya mali yung aral na sinasabi, pumasok ka lang sa simbahan namin, maliligtas ka na. Mali po. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi po pagmamando ng tao, kundi ang kaligtasan ay gawa lamang po ng Diyos. Amen. Okay? So, ano pa po sabi dito mga kapatid? Na ang gusali pala na itanayo ni Kristo, ito pala ay nakabalangkas, sama-sama lumalago. Diba? Kaya nga, meron tayong pagsamba, fellowship, para tayo sama-sama na lumago sa ating buhay spiritual. At ang sabi pa po dito, na ang lumalago na ito pala ang tinatawag na banal na templo po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, we are the temple of God. 1 Corinthians chapter 3, verse 17. Ano po sabi dito mga kapatid? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Kayo ang templo. Tayo na mga mananampalataya. Tayo ang church, tayo ang templo ng Diyos. Mga minamahal. Kaya mahalaga po na makita ho natin na wala hong ibang tinayo. Hindi na po pwedeng magtayo pa yung ibang tao sapagkat ang church po ng Panginoon ay nakatayo na po yan, mga kapatid. No? Sa wikang Tagalog, sabi, 1 Corinthians chapter 3 verse 10 up to verse 11, alinsunod sa biyaya ng Diyos na ipinakalob sa akin, sabi ni Pablo, na gaya ng isang marunong na punong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pundasyon at ang isa pa ay magtatayo sa ibabaw nito, datapwat hayaan ang bawat tao ay mag-ingat kung paano siya nagtayo sa ibabaw nito. Kaya delikado, no? Kaya mag-ingat. Sabi ni Pablo, sa verse 11, sapagkat ang ibang pundasyon ay hindi maaaring ilagay ni naman kaysa iyong nakalagay na ito ay si Jesu Kristo. Ang pundasyon po natin, ang ating Panginoong Jesu Kristo. Ngayon, kung ang pundasyon natin ay ang ating Jesu Kristo, dapat doon nanggagaling ang aral ni Kristo. Doon nanggagaling ang aral natin sa ating Panginoong Jesu Kristo. Di ba? So, ituloy natin mga kapatid. Sa Ephesians chapter 2, verse 22. Sabi dito, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Na sa kanya karin ay sama-sama itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo ang tahanan ng Diyos. Nananahan po ang Diyos sa atin because we are the church, because we are the temple of God. Okay? At ang ating kinatatayuan bilang church ng Panginoon, ito po yung tinatawag na living stone, which is our Lord Jesus Christ. Basahin po natin. 1 Peter chapter 2, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 4 up to verse 5. Sabi dito, to whom coming as unto a living stone, buhay na bato, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Sino tinutukoy po dito?
ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Verse 5, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Sa Kanya ay lumapit gaya ng isang buhay na bato, tinanggihan tunay ng mga tao. Di ba si Kristo tinanggihan ng mga tao? Okay? Ano pa sabi dito, mga kapatid? Datapwat, pinili ng Diyos at mahalaga. He was chosen by God and precious. Kaya tayo po ay tinubos sa mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay tinubos, tayo po ay niligtas. Itong batong ito po yung batong buhay. Tingnan niyo po ang batong buhay sa ilog. Ang batong buhay sa ilog, lumalaki po yan. Tama? Matibay ang lalaki. Mga buhay po yun. Ganun po ang ating Panginoon Kristo. Siya ang nagtayo. At siya rin po ang pundasyon. Ang pundasyon na ito ay bato. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ano kanyang tinayo? Church. Ano kanyang tinayo? Templo. Tayo, mga kapatid, na mga hinirang niya, pinili niya before the foundation of the world. That's why He is the planner, He is the designer, He is the builder, and He is the owner of His church. So malinaw po yun, mga kapatid. Okay? So ano pa po, mga minamahal? Sa lumang tipan din, tanda natin, binanggit din po na ang ating Diyos ay bato. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Deuteronomy chapter 32. Okay? Sa lumang tipan po ito. So pinatunayan ng lumang tipan at ng bagong tipan na ating Panginoon Kristo ay bato at hindi lamang siya basta-basta bato, kundi siya din ay buhay na bato. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sabi dito, He is the rock. Sinong He? Ang ating Diyos. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth, and without iniquity, just and right is He. Si Lord po, tinawag na bato sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, tinawag din po siya ng bato. Okay? Tingnan niyo po, mga kapatid. From Old Testament unto New Testament, tinatawag po siyang bato. Nang ibig sabihin po, mga kapatid, ay siya ang matibay na pundasyon ng ating paglilingkod, pananampalataya, na bilang itinayo ng church ng ating Panginoon. Tayo ang tinayo ng ating Panginoon. Tayo ang church. Okay? So, number 3, the church belongs to Christ. Okay? Ang iglesia po ay sakop ni Kristo. Nasa Kanya ang church. Kaya hindi pwedeng angkinin ang church ng Panginoon. Okay? Because the church is belong to Christ. Kaya sabi dito, I will build my church. Kaya Christ
is the sole head of the church. Siya lamang, si Kristo lamang, ang ulo ng kanyang church. Pag sabing ulo, tagapanguna. Pag sabing ulo, pinakauna sa lahat. Okay? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 5, verse 23. Anong sabi po mga kapatid dito? Ephesians chapter 5, verse 23. Sabi po dito, for the husband is the head of the church, is the head of the wife. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Siya po ang tagapagligtas ng katawan, which is the church. Tayo, siya po ang tagapagligtas po natin. So malinaw yung ating aral mga kapatid, na tayo po ay nanindigan, pinanghawakan natin yung aral po ng Panginoon. Christ is also lawgiver. Siya po ang nagbibigay ng batas sa church. Amen? Lawgiver po ang ating Panginoon Kristo sa kanyang church. And sole legislator of the church. Siya po ang mambabatas. Okay? Hindi po tao. Siya po ang mambabatas po, mga kapatid. Kaya tayo naniniwala na kapag ka talagang isang anak ng Diyos ay hindi para sa church ng Panginoon, ano ang mangyayari? Aalisin at aalisin po ni Lord. Amen po? Lalong-lalo na yung ugali ay di ba? Yung isang miyembro ng church, pagka nanggugulo sa church, sigurado po yan, alisin po ni Lord po yan. Okay? Hindi tayo karapat-dapat ibig sabihin sa church po ng Panginoon. Okay? Kaya, siya po yung mambabatas, siya po ang nagbibigay ng batas sa kanyang church. Kaya, ang church po ng Panginoon, nakabase po yan sa kanyang mga salita. Tama? Dapat ang church, nasako po yan ang aral po ng Diyos. Hindi aral ng tao ang umiral po dyan. Amen? Aral po ng Diyos. At dapat, yung church ng Panginoon, sa loob po ng church, dapat behave po siya. Basahin po natin. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Anong sabi po ni Pablo? 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi po dito, ngunit kung ako ay matatagalan, sabi ni Pablo, upang iunawang malaman kung paano mo dapat iasal ang iyong sarili sa bahay ng Diyos. Tingnan niyo po. Malinaw. Behave thyself in the house of God. Ayaw ng Diyos na nagkikreate tayo ng kaguluhan. Dapat behave tayo sa bahay ng Diyos. Amen po? Amen. Ano pa pong sabi dito? Na ito ang iglesia ng buhay na Diyos. Yung bahay ng Diyos, ito rin pala ay tinatawag na iglesia ng buhay na Diyos. At sabi, ang haligi at saligan ng katotohanan. Pag sinabi po na ang church ay tinatawag na pillar and ground of truth, ibig sabihin, sa church nandiyan yun ang aral ng Panginoon. The pillar and ground of truth. So kung taglay mong aral ni Lord, nasa katotohanan ka. Amen po? Amen. Kung totoo
na tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ipapahayag po ni Lord yung katotohanan niyang salita sa loob po ng church. Kaya sa loob ng church, pinapakain ang church. Amen? Kaya sabi po ng ating Panginoon sa, basahin po natin, Acts chapter 20 verse 28. Ano sabi po? Mga kapatid, ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, mag-ingat sa makatuwid sa inyong mga sarili at sa buong kawan. Tingnan niyo po, kasama din po ang buong kawan yung church. Nasa kanila ang Espiritong Banal ay nagawa kayong mga tagapangasiwa. Ito po yung mga pastor, mga elders, mga servant ng Panginoon upang pakainin ang iglesia ng Diyos na nabilin niya sa kanyang sariling dugo. Tingnan niyo po. Sino daw pakainin? Ang iglesia ng Diyos na tinubos niya o tinubos ng kanyang sariling dugo, mga kapatid. Okay? Now, number 4. Ulitin ko po, number 1, the church is built by Christ. Number 2, the church is built upon Christ. Number 3, the church belongs to Christ. to Christ. Matthew chapter 16. Okay? Verse 18. Sabi dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock, yung rock na ito, ang ating Panginoon Kristo, I will build my church. Siyang bato, siya din po nagtayo ng church. Okay? Now, number 4, sa ating outline, the church was preserved through all chosen generation. Nakapreserve po tayo bilang church. Bakit? Sabi po dito, sa verse 18, and the gates of hell shall not prevail against it. Malinaw po, na kahit daw ang karangkahan ng impyerno ay hindi makapanaig laban dito. Ba? Nakapreserve po tayo eh. Kaya, ang church, hindi na po yan mapunta sa impyerno. Amen? Kahit ang tarangkahan ng impyerno, hindi makapananaig si church. You know why? Because tayo po ay binili na. Tinubos na. Niligtas na ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dito po sa Psalm chapter 27, verse 28, ang sabi, the saints of the Lord are preserved forever. Take note, the saints of the Lord. Ito po yung church. Okay? Pag sabing saints, ito po yung mga na-born again. Ito po yung mga binuhay spiritual sa kalagayang patay. Okay? Hindi yung rebulto na nakalagay sa gilid. Hindi po yung saints. Ang saints po ay mga mananampalataya. Amen? Ang saints po ay mga kinilos po ni Lord. Tayo po yun. Okay? Kasama po tayo ron. Kaya nakapreserve po ang alin? Ang ating kaligtasan. Iba yung tinatawag na preservation of the saints, iba rin yung tinatawag na perseverance of the saints. Yung preservation of the saints, ibig sabihin po, yung pag-preserve ni Lord ng ating kaligtasan eternal. Yung perseverance naman, yung pag-preserve sa atin dito po sa lupa, that is temporal. Okay? Kaya, hindi tayo naniniwala sa perseverance sa langit, kundi tayo naniniwala sa preservation doon po sa langit.
Pinawala natin ng perseverance, dito po yun sa lupa. No? Piniperseverance ka ni Lord. Okay? So, malinaw po mga kapatid, na hindi ho makapananaig ni kahit tarangkahan ng impyerno sa church po ng ating Panginoon. Okay? Kasi nakapreserve na po yung ating kaligtasan sa ating Panginoong Diyos na mga. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ano po sabi? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Dagat-dagat po tayo. Sapagkat ito po ay mga katotohanan ng ating Panginoon. Sabi dito, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So ang kabuuan natin pagkabuhay, nakapreserve po yun hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Yung tinatawag po na second coming ng ating Diyos. Kaya hindi yun nawawala, nakapreserve ang ating kaligtasan. Because, sabi ni Lord, the gates of hell shall not prevail against it. Okay? So, next, panglima, mga kapatid. Panglima, the church is the only institution blessed with Christ's authority. Kaya dapat makita natin ang church ng Panginoon, meron po yung authority. Galing po sa Lord. Pasa-pasa po yan. Galing sa Diyos, sa mga propeta, sa mga apostol, hanggang po sa church, hanggang po sa lumaganap na ang local church po ng ating Panginoong Diyos. At ang tinayo po natin pa sa Kristo, hindi po universal church, kundi local church. Kaya kapag meron tayong nakita na church na under sa pamumuno ng pinaka-founder, hindi po yan totoo. Kasi ang founder po dapat ang ating Panginoon Kristo lamang. At ang church dapat localized. Amen po? Hindi pwedeng pakialaman ng ibang pastor. Amen? Amen. Ganun pong totoong church. Hindi tayo katulad ng iba na kapag ka hindi mo sundin yung pinakapuno, tanggal ka. Palitan ka. O doon ka na masahin sa tigas ulo mo. Diba? Tanggalin yung suporta. Kasi hawak sa leeg ang pastor. Hindi po ganun. Tayo po hawak ng Diyos, hindi tayo hawak ng tao. Amen? Hawak tayo ng Diyos. Hindi tayo hawak ng tao. Ayaw po ni Lord ng church na ka-umbrella sa tao. Dapat tayo naka-umbrella sa Lord. Marami ngayon, di ba, naka-umbrella sa tao? Sarili yun. Diba? Kaya ang ginagawa, picture-picture, padala sa Amerika, sa Korea, pera na. Hindi naman nila binibigay lahat. 1/4 lang, ibubulsa sa yung 3/4. Yeah. O ito, suporta. Sinong mabango ngayon? Sinong mabango? Di ba nagbubulsa ng pera? May utang na loob na ngayon yun. Kaya kahit anong sabihin, susundin mo. Kahit utos ng tao magsamba, susundin mo. Ay, maganda siguro, pastor, maglagay tayo ng dancer sana. Kasi para marami tayo. Gagastusan yan. Hindi anong bilhin lahat. Diba? Dinagagdagan na yung pagsamba sa Panginoon.
Amen po, because of money. Okay? Kasi dudumugin talaga pag entertainment eh. Tama po? Dudumugin po talaga. Mga pinatili mga bata ay, nako, pagka nakarinig yan ng drum set na yan, napakaingay na yan na parang sa bar, ay pupunta ko yan. Diba? Gusto ko yan, matuto ako. Okay? So, ang nangyari, na-convert sa instrumento. Dahil gusto niya sa instrumento. Hindi siya na-convert sa tama at aral ng ating Panginoon. Dapat tayo ma-convert sa totoong aral ng Diyos. Hindi dahil sa mga bagay na material. Amen po? Sige, magpatawag ka ng seminar. Diba? At tayo mamigay. Siyempre, pagka ang pastor, lalong-lalo na walang-wala, pupunta talaga yon. Kasi may pinamigay pera ba, pastor? Diba? Pagkatapos ng seminar, ito, 3,000, 3,000. Diba? Minsan nga, nag-away-away pa, nagkakaroon pa ng sagutan yung pastor sa manggagawa. Bakit meron ka? Hindi ka lang pastor. Yan, diba? Hindi naman siya nagbigay. Okay? So, nagkaroon pa ng jealous po yun. Kasi, pera po. Ang tunay na church, walang pera-pera na pinag-usapan. Di ba ba? Ang ating tinuturo dito, ang ating pagbibigay sa Lord, kasama ng ating pagsamba, ay cheerful giving. Kasama po yan ang ating pagsama sa Diyos. Kasama po yan ang ating hain sa ating Panginoon. See? Kaya po, maraming nadaya ngayon because of money. Maraming po yan. Kaya tingnan niyo po, maraming mga malaking simbahan ang pinupunteriya, mayayaman. May kaya sa buhay. Tingnan mo, napunta ba sila ng mga squatter? Hindi naman. Mga mayayaman kasi malalaki ang mga binibigay. Lalo na pag utang mo ang kaligtasan mo sa kanya. Diba? Talaga ho, magbibigay po yun. So, dapat po natin makita na ang church ng Panginoon ay hindi yung gano'n. Na ang church po ng Panginoon, dapat meron po yung otoridad galing po sa ating Diyos, hindi galing sa tao. Pagka kasi ang otoridad mo galing sa tao, hindi maiwasan ng pera-pera ng Diyos. Kaya mga pastor na pupunta sa atin, pag pumunta dito, wala tayong binibigay. Kusa po nila yun. Amen po? Siyempre, pag meron tayong blessing, pag uwi nila, siyempre, bibigyan naman natin kasi kawawa naman kahit pamasahe lang. Tama? Walang persahan dito. Gusto mo maglingkod sa Lord? Gusto mo pag-alis sa Diyos? Yes. Sariling kayo. Si Lord ang siya magpala sa akin. Amen. Tingnan niyo po, pupunta naman tayo sa iba't ibang gawain. Sila din, gano'n. Pero hindi po yan nagreklamo na, Pastor, wala akong pabantay. Pastor, ganito. Kasi po, ang paglilingkod sa Lord, ang pangarang sinta ng Diyos, dapat busa. Walang kapalit. See? Walang kapalit. Kung ang motibo mo, kaya ka magpastor, kung ang motibo mo ay pera o ano mga bagay, huwag ka na magpastor. Kasi mapunta ka lang sa pastor-pastoran. Diba? Pag wala na, punta na doon sa ibang pastor. Doon siguro merong blessing doon. Kaya po, mga kapatid, mahalaga. Yung tinatawag po na sabi ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 16, ang sabi po dito,
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Yung susi ng kaharian ng langit, ito po yung authority na galing po sa Lord. Yung susi, yung otoridad ng isang church, galing po sa ating Panginoon. Okay? Yun po yun ang totoong church. Ang authority, hindi galing sa tao, kundi galing po sa Diyos. Mula sa kingdom of heaven. Sapagkat ang church po na ito, yung kingdom of God, extension po ng kingdom of heaven. Amen po? Ito po, extension po ito. Bakit sinasabi ko extension? Kasi sa pagdating ng araw, sa katakdaan ng Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, sino ang kukunin niya? Yung sa church. Tama? Dadalhin niya sa kingdom of heaven. Sa kaharian ng langit. Sa kaharian ng Diyos. Which is paradise. Pag sabing paradise, wala nang paghihirap. Wala nang pagluha ka. Diba? Wala nang paggawa pa ng anumang mga bagay. Wala nang pagtatambak sa langit ng kalsada. Wala na po lahat. Wala nang pagluluto. Lahat po yan. Wala na. Kaya po mga kapatid, napakalaga na makita natin na ang tunay pala ng church ng Panginoon, una, kanyang itinayo. Pangalawa, siya ang may-ari ng church niya. Pangatlo, kanyang itinayo sa bato. Kaya matatag ang church ng ating Panginoon. Kaya ang church, kahit dalawa yan, tatlo yan, napapatuloy sa Diyos. Yung tunay na church, at ang paglilingkod ng tunay na church, lifetime po. Okay? Hindi yan tunay na church kapag kaayawan na. Diba? Wala namang dahilan na ayaw ka. Kaya umayaw kasi gusto mo lang, gusto mo. Ayaw mong gusto, yung gusto ni Lord. Tama po? Maging sa pagsamba natin, kailangan dapat yung gusto ng Diyos ang siyang masusunod. Hindi yung gusto ng tao. Sino ka na gusto mo masusunod sa pagsamba? Kahit mayaman ka pa, presidente ka, sino ka man, kung ang ginagawa mong pagsamba ay hindi gusto ni Lord, talagang hindi po talaga dapat. Huwag mong baguhin ang gusto ni Lord. Amen? Huwag mong baguhin yung sinasabi ng Panginoon. Sapagkat pagka binabago yung pagsamba, yung aral ng Panginoon, nandun po ang kaparusahan ng ating Diyos. Maaaring sabihin natin, Pastor, lumalago sila, yumayaman sila. Hindi tayo tumitingin sa material na bagay. Ang tinitingnan natin, ang espiritual na bagay, mga aral, mga totoo na kalooban ng ating Diyos. So, yun po ang pinaka-importante po sa lahat. Na ang church po, na tunay na church, dapat kilalanin ng isang tao, o ng isang grupo, o ng isang anak ng Diyos, ng church, ang nagtayo, ang Diyos, ang may-ari ay Diyos, ang pinagtayuan ay Diyos. Diba? Dapat makita natin yun. Malalaman mo po yun, ang tunay na church, kapag ka naintindihan mo yung tunay na church ng ating Panginoon. Kung ang church ba na yan ay totoo o hindi. Okay? Kung ang church, mga kapatid, sa panahon ngayon, kung ang tinuturo palaging pagbibigay, hindi po yan church. Anong tawag po doon? Decommission. Diba? Nangungumisyon po yan. Okay? Ano po yan ang tawag dyan? Commissioner. Diba? Nangungumisyon lagi. Iiyak
Naiiyak pa yan, mga kapatid. Kailangan natin ito. Dinadala sa arte, sa iyak. Na akala mo ay totoong-totoo. Pagkatapos noon, ano sasabihin? Tignan mo. Nadali mo, God. Nadali mo, ministro. Nagbigay ng malaki. Ganun lang palang puso. Diba? At ang church po, hindi networking na merong left and right. Diba? Ang tunay na church po, walang left and right. Ang tunay na church, diretso sa paglilingkod sa Lord. Hindi pwedeng lumingon sa kaliwat kanan. Hindi pumunta sa kaliwat kanan. Diretso po yung church na ating Panginoon. Okay? Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Dahil tayo po dinala ni Lord sa tama at totoong church ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may plano o may desire na mamuno, hintayin natin ang takdang panahon ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagpapastor hindi biro. At sabi ng banal na kasulatan, kung ang desire mo ay bilang isang elder, isang pastor ng church, kailangan makuha mo yung mga qualifications na sinasabi ko sa ating Panginoon. At ang sabi ni Lord, hindi baguhan. Okay? Kasi pag baguhan, baka pagdating ng problema, aatras na, aayaw na. Hindi po gano'n. At ang paglilingkod sa Lord, hindi po laro-laro. Hindi laro-laro po. Ang paglilingkod sa Lord, dapat meron tayong sinceridad. Totoo, tunay ang ating paglilingkod dapat sa ating Panginoon. So, ang church sa Biblia, tinatawag po na Church of God. Church of Christ. Churches of God. Diba? Sabi naman ng mga bataan ni Yumaong Soriano, kami totoo kasi kami Church of God. Pero pag suriin yung aral, hindi Church of God. Diba? Bakit? Anong aral? Ang kaligtasan, gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, ligtas ka na. Ganun pong aral nila. Sabi nga ni Lord, walang humahanap sa Diyos eh. Tapos gagawa ka na mabuti. Lahat ay walang matuwid, sabi ni Lord. Ayaw yan tanggapin ang dati natin kasama. Ay, hindi brother, hindi natin matuwid. Kaya kailangan tumulong sa kapwa natin. Hindi po, ang kabutihan na ginagawa natin, bunga, prueba, ebidensya ng pagligtas sa ating Diyos. Tandaan po natin yan. That is not the cause. That is an evidence of our eternal salvation. Hindi ko sinasabi, wala akong tinuturo si Lord, na kapag ka ikaw ligtas na, gumawa ka ng masama. Kasi pinanterihan niya kahapon, pag ligtas ka na pala, pwede ka na pala gumawa ng mabuti. Okay lang pala. Sabi ko, wala pong tinuturo si Lord na gumawa tayo ng mabuti. Ayaw na ako pakinggan. Salita na siya ng salita. Umulit na kami. So, ganun po mga kapatid. Kasi, nakita po natin na walang pagpapakumbaba sa mga salita ng ating. Okay? Kahit mali, sigilan ng sigil. Wala naman ebidensya sa mga salita po ng Diyos. Okay? So, sa isang church, dapat meron tayong tinatawag na pundasyon. Tunay na pundasyon. Ang pundasyon natin sa ating paglilingkod, of course, una ang Diyos at sa Kanyang mga salita. Yun po ang pundasyon natin. Yun pong matibay
matibay na pundasyon natin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sa church, sa loob ng church, sabi ni Lord, muli ni Pablo, ay behave po tayo. Okay? So, ibig sabihin, magpasakop tayo dahil nga ang ating pong tinuturo dito purely Word of God. Kung anong sinasabi ni Lord, ito po talaga ang dapat natin sundin. Kaya nawa, mga kapatid, naintindihan natin about the church. Ng church po talaga ay hindi po tinayo ng tao, hindi po gawa ng tao, hindi sa sinabi ng tao, kundi ito ay gawa ng Diyos. Ang church, at ang church na ito ay Kanya, at ang church na ito ay tinayo sa bato sa ating Panginoong Jesus Cristo. Purihin po ang Diyos, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon sa buhay. Tayo lahat po tumayo.